Hallelujah. Sa book of Joshua, chapter 14, and verse 6, mga kapatid. Joshua chapter 14 and verse 6. Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said unto him, Thou knowest the thing that the Lord said unto Moses, the man of God, concerning me and thee in the Kadesh Barnea. 40 years old was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from the Kadesh Barnea to spy out the land. And I brought him word again as it was in mine heart. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt. Hallelujah. But I wholly followed the Lord, my God. And Moses sware on that day, saying, Surely the land wherein thy feet have trodden shall be thine inheritance, and thy children's forever, because thou hast wholly followed the Lord, my God. And now, behold, the Lord hath keep me alive, as he said, this 40 and 5 years, even since the Lord speak this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness. And now, lo, I am this day 85 years old. As yet I am strong this day, as I was in the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now for one, both to go out and to come in. Now, therefore, give me this mountain whereof the Lord speak in the day. For thou heardest in the day how the Anakims were there, and that cities were great and queens. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. And Joshua blessed him, and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance. Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite unto this day, because that he only followed the Lord God of Israel. Hallelujah. Praise your holy name, O God. Thank you so much, O God. Maraming salamat na ng Diyos sa hapong ito. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, Panginoon. Iluluwalhati ka namin ulit sa iyong kabutihan. Patuloy ka magpala, palakas sa aming buhay, sa bawat isa sa amin. Ano man pong nais mo sa hapong ito, thy will be done, O God. At naway patuloy ang biyaya mo sa aming buhay. Sa lahat ng mga narito, sa mga baguhan, sa mga gabihan, sa lahat po, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, O God, sa may problema o sa wala, Panginoon, O God, hallelujah, sa may kalubayan o wala, patuloy kang kumilos sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat at dakilain ka, Panginoon, hallelujah, sa iyong kabutihan. Purihin ka, hallelujah, in Jesus' name, amen, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Sa mga pula po tayo, mga kapatid, purihin ng Panginoon, mga kapatid ko. Salamat sa Panginoon, kasama na muli natin si Sister Jonah, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa matiwasay na pagkabalik niya sa bansang Pilipinas, mga kapatid. So, ilang taon din po natin hindi siya nakita. Hallelujah, nasa lugar po siya, mga kapatid. Sa purihin ng Panginoon, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So, handa na po ba tayong lahat? Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So, ang tema po, for showing your goal. Hallelujah. So, meron po rito kasamang focus or effort, mga kapatid. Hallelujah. Ang Panginoon, mga kapatid ko, sa bawat isa sa atin, sa buhay po natin, ay marami pong mga promises, mga bagay na ipinapangako niya sa ating buhay. Hallelujah. Spiritual life, mga kapatid. Hallelujah. Isa yan sa bagay na ipinangako niya, mga kapatid ko, na ang buhay natin ay mapuno sa mga spiritual na bagay. Pangalawa is joy. Nilalayo din ng Panginoon na sumaya ang tao. Wala pong tao na gusto ng Diyos maging malungkot, mga kapatid, habang buhay. Or else, mga kapatid, ayaw kung ano itsura ng tao habang buhay nalulungkot. Gusto ng Diyos ang tao masaya. Hallelujah. So, yun yung isang bagay, mga kapatid, kapayapaan. Isa sa bagay nito na gusto rin mapangyari, mga kapatid ko, sa kita ng kaguluhan, dapat mayroong kapayapaan na darating sa buhay ng tao, mga kapatid. Hallelujah. Kabanalan,
maging pure, hallelujah, the sight of God. Ayan yung mga bagay na nais ipangako. Love, mga kapatid, forgiveness, hallelujah. Lahat yan mga bagay na yan, mga kapatid ko, ay mga bagay yan kung saan mga promises ng Lord, mga kapatid, sa buhay po natin. Wala naman po siguro naghahangad dito na maging magulong buhay. Ayaw ko anong kaisipan ng tao. Pagka gusto niya, gusto ko, pastor, lagi magulong buhay ko. Wala naman tayo. Wala. Diba? Wala talaga. Gusto lagi masaya. Gusto ng Panginoon mag-enjoy tayo. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, payapa tayo. Hallelujah. Kaya lang, mga kapatid, ang mga bagay nito, gift ng Panginoon. Regalo ito ng Panginoon sa atin. So once ito yung regalo, mga kapatid, meron ka talagang gagawin para makuha mo yung regalo. At naniniwala kong regalo ito, mga kapatid ko, sigurado may laman. Si Big Soto kasi pag nag-regalo, walang laman eh. Diba? Pagka nagbigay siya ng karton, walang laman palagi, mga kapatid, diba? Napanood, diba yun? Isang araw, diba? Nag-regalo. So walang laman. Hallelujah. Pero ang Diyos, mga kapatid, pag nag-regalo, laging may laman yan, mga kapatid. At gusto niya, hallelujah, sa bawat gift na kanyang ipinagkakalob sa atin, mga kapatid, eh meron po tayo pagpupursige din naman ang tumutong. Diba? Meron ka rin gagawin. May effort, mga kapatid. Hindi naman darating sa iyo ang bagay na gusto mo kung wala kang effort na gagawin sa buhay mo. So, sa madalit sabi, meron kang gagawin, mga kapatid. Hallelujah. Meron kang parte na gagawin sa buhay mo, mga kapatid. Meron kang desire na gagawin sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah. At gawin mo ito ng buong puso na mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Ini importante. Everybody say amen? So dito sa kwentong ito, mga kapatid, ito yung kwento ng mga taong malupit. Sabihin kong malupit ang pagtitiwala sa Diyos. Kasi 12 tribo. Yung 12 tribo, mga kapatid, yung 2 lang yung matino. Yung 10 rito, medyo, kuloko eh. So sa 12 na yun, mayroong leader doon, mga kapatid, si Joshua at si Caleb, mga kapatid ko. Hallelujah. So, ang successor ni Moses, si Joshua, nung mawala si Joshua, ang successor ni Joshua, si Caleb. So, pero lahat yun, mga kapatid, galing sa panukala ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Na kung ating titingnan, dito, mayroong ipinangako ang Panginoon sa 2 tribong ito. Bakit? Dapat kasi. Hindi maganda pag dapat talaga sa Panginoon. Pangangakuan ka talaga ng Panginoon, mga kapatid. Sa ayaw mo man at sa gusto, gusto talaga ng Diyos. Ipagkalog ito sa iyo, mga kapatid ko. Kasi dapat sila. Yun yung tribo, mga kapatid ko, ni Joshua at saka ni Caleb, mga kapatid. Hallelujah. Dito, ang isang ilustrasyon, mga kapatid, ng mga tao na gustong pamanahan ng Panginoon ng napakalaking lupain. Kasi nung araw, kasi turo-turo lang. Ang maapakan mo iyo. Kaya kung mahilig kang maglalakad, yun lahat yun. Sila, masipag silang maglalakad, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, lahat ng maapakan mo, Joshua, lahat ng maapakan mo, Caleb, sa'yo yun. Ngayon, gawin mo. Anak ko, ulihin ka. Hindi pwede ngayon, ano? Noon lang yun, mga kapatid. Noon yun, grabe ang kanilang dedikasyon. Grabe, mga kapatid ko, yung kanilang trust sa Panginoon dahil sa mayroong ipinangako ang Panginoon sa kanila, bunga ng kanilang katapatan, pinangakuhan sila, lahat ng tutungtungan ninyo, mapapasa inyo. Grabe. Amen? Nangangarap din po ang NBC yan. Lahat ng tutungtungan ng NBC, mapapasa kanyo. Pero wali sa amen? Pagpalapakan natin ang Panginoon. Kaya pag tumungtong si Brother sa Bicol, sa kanila, sa Bicol. Hallelujah. Tinungtungan na natin ngayon yung igay, mga kapatid ko. Naku, napakaganda. Mamaya malaman natin kung anong balita doon sa lote na aangkinin natin, mga kapatid. Kung basta angkinin bumuli natin, kundi mga kapatid ko, ano gagawin ng Panginoon? Kasi alam nyo, mga kapatid, umatis kasi, kwentuhan muna tayo. Umatis kasi, ay Huwebes pala. Pumunta ako ng igay. Pumunta kami ng brother dito. Dami kong nakita, dami mga kapatid tao. Daming tao. Kaya nga, nagkaroon ako ng burden, mga kapatid. Nagkaroon ako ng burden kasi meron ako nakita ng 16 years old, 17, 18, 19, at 20. Lahat sila may kartong baka. Sabi ko, ang ganda naman ang pamangkin mo. Hindi po, ang napuputo. 16? Meron ka na. 16 sila. 16. Sabi ko, paano kita
kasal niyan. 16 lang, 17. Ito lang 18, at saka 20. Ang point ko ron mga kapatid, hallelujah, yan yung isa kung bakit nagkakaganon mga kapatid ko dahil sa wala talaga mga kapatid nag-aaruga. Ang daming Kristiyano ron, pero ewan ko anong nangyari mga kapatid. Kaya kailangan talaga ron, hallelujah, na ma-establish mga kapatid para itong mga tao ito magkalapit sa Panginoon. Bundok yun mga kapatid. Nung umakyat nga ako, basta mga kapatid ko, parang ilang balti mantika yung lumabas sa ano ko eh. Kasi paakyat eh. Pero sabi ko, ito yung masarap eh. Ito yung challenge mga kapatid. Amen? Hallelujah. Bakit mga kapatid ko? Kasi pag kami burning ka sa soul mga kapatid, huwag mong tingnan yung bundok, tingnan mo yung kaluluwa. Eh, dami kasi sumusuko ka eh. Ha? Suko agad mga kapatid. Ha? Kaya huwag kayong sumuko. Pag sumuko kayo, wala, talo kayo. Ha? Amen. Kaya nag-commit doon mga kapatid, Martes or Huwebes pa ang gawain mga kapatid. Pupunta, sasama ang grupo natin dito doon sa Muson mga kapatid para sa gawain ng Panginoon. Kasi nga, sabi ko nga, kahit liblib pala mga kapatid, may mga anak ng Diyos na tinatawag talaga ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Pero sa totoo lang, mas malayo pang Bitungol. Mas malapit pang Igay. Ang Igay, simentado, Bitungol, mga kapatid, ang hirap pumunta, lalo sa Bumuron eh. Kasi lubak-lubak talaga, mga kapatid. Malayo pa. Pero hindi nga natin sinukuan, mga kapatid. Hallelujah. So, ang point ko rito, mga kapatid, yung maging tapat sa Panginoon. Dito si Caleb, mga kapatid, nung sinabi, mga kapatid ko ng Panginoon kay Joshua, lahat ang tutungtungan nyo sa inyo. Hallelujah. Mapapa sa inyo. Kaya nagkaroon, mga kapatid ko, ng puso, si Joshua, puso. Ha? Yung puso talaga, mga kapatid ko, na gawin ang mga bagay na yun. Kaya nga, ang sabi ng Bible, sumunod talaga siya sa Panginoon ng buong puso, mga kapatid. Hallelujah. Yun yung malino na sinabi ng verse 9, mga kapatid. Sabi nga rito, at si Moses ay sumumpa ng araw na yun, nagsabi, tunay na ang lupain na inyong tinutungtungan ninyong paay mag-iisang mana sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman sapagkat sumunod kang lubos sa Panginoong Diyos. Ang point ko rito, sa pagsunod mo mga kapatid ko, ng buong puso mo sa Diyos, meron ka talagang mamanahin mula sa ating mahal na Panginoon. Wala kang mamanahin sa lola mo, sa tatay mo, o ano pa mang manang kayamanan, pero mayroong pamanang Panginoon na sa mga anak lang ng Diyos, ipagkakaloob mga kapatid, na sa mga anak lang ng Diyos, hallelujah, na nagtatapat sa Kanya, taglilingkod sa Kanya, makakamta niya ang tunay na manang ito, hallelujah, na ang Diyos ang nagkakaloob. Amen! Mapalapakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Kaya lang, mayroong gustong ipagawa ang Panginoon kay Caleb. Una, Caleb, sumunod ka lang sa atin. Yan yung number 1. Ha? Kailangan sumunod lang daw tayo sa Diyos. Bakit? Ang Diyos nagbigay na. God has given us direction, mga kapatid, for us to follow. Susundin natin, mga kapatid. Binigyan na tayo ng tamang direction. Saan natin makita ang tamang direction, mga kapatid? Nasa mga sitas o nasa mga pahina, nasa mga salita ng Diyos ang direksyon para ron daw tayong maligaw. Kaya nga, pagka-failure tayo na sundin ang mga salita ng Panginoon, naliligaw tayo. Kaya number 1 is to follow God. Because God has given us direction. Binigyan tayo ng tamang direksyon ng ating Panginoon, mga kapatid. Ito yung ating labanan. Ito yung ating battle cry. Ito, mga kapatid ko, yung ating pakikipaglaban. Ito yung ating mga lakarin. Ito yung ating mga takbuhin. Hallelujah. Yung direksyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Titiyakin ko sa iyo, pagka sumunod ka sa direksyon ng Panginoon, makakamta mo ang mana ng Panginoon na kanyang pinagkatuwala sa iyo. Ibibigay sa iyo yun para sa kanyang mga anak lang. Ramali sa amen. Anong sabi ng 1 John chapter 2? 1 John chapter 2 verse hallelujah 3. Sa sulat ni John, mga kapatid, sa 1 John chapter 2, ganito ang sinabi. At sa ganito nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan nila sa kanya. Datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya